kayo po ang siyang kumalinga sa kanila, Lord. At sa mga hindi naman po makapunta dahil sa kanilang karamdaman, Lord, kayo po ang siyang magpagaling sa kanila, Lord. At nagpapasalamat po kami, Lord, sa isang linggong kami inyong ginabayan at prinovide niyo po ang aming mga pangangailangan, Lord, sa exams namin, Lord, at sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Lord. Nagdadasal ko po, Lord, na ang service na to, Lord, ay magsilbing kapahingahan sa bawat isa, Lord. Pinagdadasal ko, Lord, na lahat ng dinadala at bitbit namin sa mga nagdaang araw ay mailapit namin sa inyo, Lord. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala, Lord, at patuloy niyo po kaming ihubog sa kagustuhan niyo para sa amin, Lord. At para po sa speaker, Lord, kayo po ang siyang gumabay sa kanya, Lord. Puspusin niyo po siya ng banal na Espiritu, Lord, na ang mensahe niyo ang siyang mabigkas ng kanyang mga labi, Lord. Ganun na rin po sa mga makikinig, Lord. Kayo po ang magbukas ng aming mga isipan, Lord, upang maintindihan po namin, Lord, ang mensahe na pinaparating niyo sa amin, Lord. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, good morning po sa ating lahat. Yan, magandang araw po. Handa na po ba kayong purihin ang ating Panginoon? Kung handa na po tayo pong lahat ay tumayo at damdamin natin yung presensya ng ating Lord ngayong araw na ito. Malapit
panibagong linggong ito, Lord God. Lord, alam namin, Lord God, bilang isang Kristiyano, kahit anong mangyari, Lord God, kahit anong panahon, pupurihin ka namin, Lord God. Pupurihin ka namin sa awit, Lord God. Tataas namin ang aming tinig, Lord God. Dahil alam namin, ang iyong presensya lamang ang umukupok sa amin, Lord God. Maraming salamat po. During this time, Lord God, alam namin ikaw ang siyang gumagabay sa amin, Lord God. Iyong walang hanggang pag-ibig, Lord God. Pinapasalamatan po namin ito, Lord God. Ikaw po ang siyang umukupok sa bawat isa, Lord God. Ikaw ang siyang yumakap sa amin, Lord God. Naway, madinig namin kung ano yung message mo, Lord God. Ikaw ang siyang maging gabay ng bawat isa, Lord God.
Basahin po natin ang ating sagot ng pagbasa sa Awit chapter 91, verses 1 to 2 and 9 to 16. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nanatili sa kanyang pagkalinga ng makapangyarihan. Ay makapagsasabi kay Yahweh, maugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin. Saan mang dako, maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit ang mga ahas o leyong mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak. Tatambuhin nila ang aking kaligtasan. Isang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. God's morning. Ngitian natin yung ating mga katabi. Isang mapagpalang umaga po sa atin. It's another beautiful morning. Ganon din po, bumabati tayo sa ating mga kasama natin online. Tayo po ay live at kasama natin ang mga kaibigan, mga kapatiran, mga kamag-anak na nasa ibang lugar. Today is March 9, 2025, first Sunday in Lent. Tayo po ay nasa journey, going to the cross and going to the empty grave. At ang salbo po niyan ay nagsimula nung Wednesday. Mayroon po tayong, pagbibilangin po natin yan, mayroon po tayong 40 days, excluding Sundays, hanggang doon sa Lunes Santo. Kaya mayroon po tayong journey na 40 days. Una po, pasalamatan natin ang Panginoon sa matagumpay na magawain natin. Tayo po ay may dawn prayer nung Sabado ng alas 5 ng umaga. We miss you. You miss the Lord. Pero marami po nagpaalam, Pastor, sa bahay na lang po kami mag-pray. So, pwede naman po. Then, sa Preda po, tayo po ay nakadalaw uli sa Home for the Boys. Mayroon pong 30 na mga kabataang lalaki na nakapag-minister po tayo ng salita ng Panginoon. At ang Nibrida family ay nagpadala ng pagkain po nila. Glory to God po. Pinagpipray natin po na mayroon pong tayong matap na mga tao na para salit-salitan, parang Home for the Boys dito ngayong March, sa April ay doon naman tayo. Pinagpipray po namin, Madam. At sana po ay ganon. Kasi mas marami kasi doon
last Christmas party, 70 plus 30. So 100. So, pero palagay ko po magiging positive yung kausap natin. Then, ito po yung magiging natin, ang pinaka-highlight ng gawain natin ng Holy Week ay nag-fall po siya ng April. April 17 ay Holy Thursday, April 18 ay Good Friday. So, ang Easter Sunday po natin ay April 20. Tayo po ay mag-usap-usap para sa mga gawain na yan. Today is Women's International Sunday. Batiin natin yung mga women sa ating pong katabi. Ang kababaihan ay mga ilaw ng tahanan at sila po ang kanila pong presensya sa ating simbahan, sa ating pamayanan ay kinikilala natin. So mag-set aside po tayo ng one Sunday dito sa March para po sa Women's Sunday, para po sa ating simbahan. Salamat po sa Pulido family, sila po ang flower offer this Sunday. Tayo pong lahat ay yumuko, makipag-usap po tayo sa ating buhay na Diyos. Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na punong-puno ng pag-ibig sapagkat Ikaw ay pag-ibig, O Diyos. Narito po kaming muli. Napakasarap pong umawit at sumayaw sa presensya mo. Salamat po sa mga kabataan na nag-lead sa amin, na awitan ka. Purihin ka, O Diyos. Walang hanggang pasasalamat at pagsamba at pagpupuri para sa iyo. Itinataas namin ang ngalan ng aming Panginoong Kristo. Itinampok mong pangalan, higit sa lahat ng pangalan, O Jesus, Ikaw po ay mapapurihan. Ipinangako mo, Ama, na lahat ng tuhod lulod sa iyong anak at lahat ng labi ay magsasabing si Jesus ang Panginoon. Salamat po sapagkat alam namin darating ang panahon. Gawin niyo po kaming instrumento, kasangkapan na makakilala lahat ng tao, makabalik sa iyo, mabigyan ng kahulugan at kabuluhan ang iyong pagkabayubay sa krus at ng iyong pagkabuhay na maguli. Ngayon po, dalangin namin na sakupin niyo po kami ng lubusan. Hinihiram namin ang panalangin ni Haring David. Sobra po kaming nagkasala. Karapat-dapat po kaming parusahan. Pero masagana ang iyong pag-ibig at pagpapatawad. At binibigyan niyo po kaming panibagong pagkakataon upang magpanibagong sigla at magbagong buhay. Pagpalain niyo po kami, samahan niyo po kami, Panginoon, sa journey ng mahal na araw. This is the first Sunday of Lent. And Lord, we want your precious power, O God, be upon us. We want your fresh anointing, Lord. Bigyan niyo po kami ng so much more desire of communing with you, O God. Bigyan niyo po kami ng sobra-sobrang pagnanais na makatagpo ka sa lahat ng pagkakataon, araw-araw, gabi-gabi. Sa loob ng 40 araw na nilaan mo, Panginoon, upang maghanda kami, ibigay sa iyo. Salamat po sa paalala ng nabasa namin, Panginoon, na Lenten season is matter of heart. Lord, dalisayin niyo po ang aming mga puso. Turuan mo po kaming magpatawad. Turuan niyo po kaming magmahal.
sa iyo ng buong puso, buong pag-iisip, at ng buong lakas, ng buong kaluluwa. At turuan mo po kami na mahalin ang aming mga kapwa katulad ng pagmamahal namin sa aming sarili. Salamat po sapagkat alam po namin magtatagumpay po kami. Pinapanalangin po namin ang bawat pamilya. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng mga pangailangan, kalagayan, sa mga may pinapaaral na anak. Lord, this is the last quarter, Panginoon, ng school year. Tulungan niyo po ang mga bata, ang mga kabataan na nag-aaral. Bigyan niyo po sila ng wisdom. Bigyan niyo po sila ng passion sa kanila pong pag-aaral. Tapusin ang kanilang mga papers. Dalangin namin, Panginoon, na ipagkaloob mo rin sa mga magulang ang mga probisyon, Panginoon, para sa pangailangan. Hindi lamang sa pag-aaral, kundi sa lahat ng bagay. Pagpalain niyo po kami sa bawat pagsubok na aming pong madaanan upang ito'y aming mapagtagumpayan. Lalong-lalo na po sa pagsubok ng pagkakasakit. Dalangin namin, Panginoon, na lahat ng results ng aming mga tests sa doctors, sa blood chem, maging maayos lahat. Alam po namin, mayroon po kaming dakilang manggagamot. Mayroon po kaming nararamdaman na panghihina ng pisikal na katawan. Lord God, we ask your blessing, O God. We ask strength that comes from you. Lalong-lalo na po sa kalagayan ng spiritual na lakas. Kailangan po namin ang lakas ng spiritual na nagmumula sa iyo. Lord, bless us more. Pagpalain niyo po kami. Tulungan niyo po kami na maranasan po namin ito. Lord, we are praying for our beloved church. Pagpalain niyo po ang aming simbahan. Ikaw po ang nagtatag nito, Panginoon. Mayroon ka pong layunin. Ang layunin mo ay maipahayag ang pag-ibig mo sa pamagitan ng aming simbahan. Lord, let this church be a vessel of love. Makita ang maningning na liwanag mo, Panginoon, sa pamagitan ng aming simbahan. Upang sa lahat ng aming gagawing ministeryo, tunay nga po na kasama ka namin. Salamat po sa lahat ng mga biyaya na lagi naming nararanasan na magmula sa iyo. Lord, we continue to declare that you are our Jehovah Rapha, the one who heals, and we claim your healing for us today. Bless niyo po mga bata, mga kabataan, mga kalalakihan, lalong-lalo na po mga kababaihan. Today is Women's International Sunday. Bless them. Bless them more. Simbolo ang mga kababaihan ng katatagan, ng kapayapaan, ng malinis na kalooban. Ang mga kababaihan namin, Panginoon, ay tagapag-alaga ng pamilya, ilaw ng tahanan. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po silang biggisin ng biyaya at pag-ibig na nagmumula sa iyo. Salamat po. Nakikisa po kaming muli sa panalangin para sa aming bansang Pilipinas. We continue to declare that Philippines is for Christ. Bless niyo po ang lahat ng pamunuan, lalong-lalo na po ang aming Pangulo, ang pangalawang Pangulo, the lower and the upper chamber of the Congress. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng local government units
sa lahat ng probinsya, munisipyo at barangay. Pagpalain niyo po ang campaign season, and we are declaring clean and honest election this midterm, Panginoon. Salamat po ng marami. Kalakip dito, Panginoon, ang mga binabanggit ng iyong mga anak. Hindi ko man mabanggit, maliwanag na nakikita mo ang aming mga puso, ang aming iniisip at ibinubulong sa iyo ay pagpalain niyo po. Ito po ang aming samo at panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Desire
Mga bata, tayo manalangin. Manaming makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at sinasamba ngayon, Panginoon. Maraming salamat po sa mga batang ito na naririto na nagsisimba at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Naway, bigyan niyo po sila ng kalakasan at karunungan araw-araw sa kanilang pag-aaral, O Lord. Bigyan niyo po sila ng katalinuhan at ganoon rin po sa kanilang magulang, Lord. Maraming salamat po sa patuloy na pag-alaga at pag-aaruga sa mga batang ito. Naway lumaki po sila ng may takot sa iyo, Panginoon, at patuloy niyo po silang ingatan sa kanilang paglalaro at pagpasok sa school. Ito na po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makipagbukasan sa unang pagbasa na patatagpuan sa Isaiah 58 verse 1 to 12. Ganito pong sinasabi. Sinabi ni Yahweh, sumigaw ka ng malakas na malakas. Itaas mo ang iyong tinig gaya ng trompeta. Ang kasalanan ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasangguni nila ako sa araw-araw. Tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid at hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Nais nila'y maging malapit sa Diyos. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may magpakumbaba? Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. At habang nag-aayuno'y patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko papakinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Ganyan ba ang pag-aayunong aking kaluluguran? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipan ng hangin? O mahiga kayo sa sako at abo? Pag-aayuno na ba ang tawag ninyo dyan? Isang araw na nakalulugod kay Yahweh? Ganito, pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng damit. At sa mga nangangailangan, mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin. Kapag kayo'y humingi ng tulong, sasabihin niya, narito ako. Kapag itinakwil ninyo ang pang-aapi, maling pagbibintang at pagsisinungaling, kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin at tutulungan ang mga hirap, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman. At ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng sa katanghaliang tapat. Patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto. At magiging tulad kayo ng isang hardin na binubulaklakan ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Muli ninyong itatayo ang kutang gumuho at
at itatatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagpayo ng mga nawasak na pader, mga nakapagtatag ng bagong pamayanan. Para po sa pangalawang pagbasa, buksan po natin ito sa Lucas chapter 4, verse 1 to 13. Ganito po ang sinasabi. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang sa loob ng 40 araw. At doon siya'y tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya'y nagutom. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar at sa ilang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa buong daigdig. Sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kahariang ito at ang kadakilaan nito. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang naisin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging sa iyo na lahat ng ito. Sumagot si Jesus, nasusulat ang Panginoong mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Dinala siya ng dyablo sa tuluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Dahil nasusulat sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin. Sila'y uutusan upang ika'y ingatan, at sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos. Pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkatata. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng banal na kasulatan. To my path.
Salamat po sa mga kabataan na nagpahayag ng mensahe ng awit na tayo lahat sa presensya ng Diyos, sa pag-ibig niya, tayo po ay ligtas. We are safe in the presence of God. Meron pa akong nabasa na katugma nung dineclare natin nung first Sunday. Sabi niya, the M in March stands for make it happen. The M in March stands for make it happen. Ang dineclare kasi natin ay this month is a miraculous March. Yung Tagalog niya po ay maraming malalaking biyaya na inihanda at gagawin ang Diyos sa atin ngayong Marso. God will make it happen. God will make it happen. Basahin ko lang po yung verse 1 to 4 at saka verse 13 sa text natin sa Lucas chapter 4. Umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang. At sa loob ng 40 araw ay tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain ng buong panahong iyon kahit gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Verse 13, pagkatapos siyang tuksohin ng dyablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Today's English version, when the devil finished tempting Jesus in every way, he left him for a while. Let us pray. Salamat o Diyos. Narito po kami sa panibagong paghahanda ng aming sarili, ng aming pananampalataya at ng aming paglilingkod. Makatagpo ka namin sa krus mo. At marinig naming muli ang sinasabi mo sa amin bilang mga anak mo at disipulo. Kung sino mang gustong sumunod sa akin, pasanin ang kanyang krus araw-araw. Limutin ang kanyang sarili at sumunod sa akin. Sa pamagitan nito, O Diyos, alam po namin na ang Lenten Season 2025 ay maging isang makabuluhan na pagdiriwang. Hindi lamang ito isang okasyon na dadaan, kundi isang pakikipagtagpo sa iyo, aming Diyos. Pagpalaan niyo po kami. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Last Sunday, we talk about Jesus' transfiguration. And our setting is in the mountain. Nasa taas tayo ng bundok. At binigyan natin ng simbolo yun na somehow in meeting God, we make some efforts, gumagawa tayo ng mga dagdag na paglilingkod o mga kailangan gawin upang mas lalo nating maiangat yung ating pananampalataya. Today, in our text, on Jesus' temptation, we are on the desert. Nasa ilang tayo. At ang setting natin, Jesus was being tempted by Satan during his 40 days fasting. Si Santiago ay binigyan niya ng definition
yung temptation o tukso o natutukso sa James chapter 1 verse 14 and 15. Sa New Living Translation, sabi niya, temptation comes from our own desires, which entice us and drag us away. These desires give birth to sinful actions, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa, kapag naitanim sa puso at ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Mabuting balita, Biblia. Yung tukso mismo, hindi, yun kasalanan. Pero kapag natukso tayo at ginawa natin, doon tayo nagkakasala. At sa lahat ng istorya ng kung sino yung manunukso, who is the tempter, he is no other than Satan. Sa Pahayag chapter 12 verse 9, pinakita kay John the Beloved na ang manunukso ay ang dyablo at siya yung si Lucifer. Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na dyablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Revelation chapter 12 verse 9. At si Apostol Pedro, sinabi niya na humanda kayo, mag-ingat, dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal, naghahanap ng malalapa. 1 Peter chapter 5 verse 8. So, wala naman talagang ibang nagnanais na magkasala ka, kundi yung kaaway. Na kaya tayo tinutokso tayo na magalit, tinutokso tayo na mag-react, tinutokso tayo na gumawa ng mali at gumawa ng kasalanan. Kasi kapag natukso tayo ay magkakasala. At yan ang gustong gawin ng kaaway sa atin, na malingat tayo sa ating pagiging Kristiyano. Di ba kung minsan nalingat tayo, natukso tayong magkasala, saka lang natin naalala na tapos na natin ginawa, ay, Kristiyano pala ako. Di ba? Dapat nandyan siya lagi. I-guard natin. Kaya sabi niya dyan, maganda yung pagpapakilala ni Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Humanda kayo, mag-ingat kayo. Ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leon. I read an article about the temptation of Adam and Eve, at sinulat niya ito dito sa ating text. Kinompare niya, and there is something similar to the process o pamamaraan ng dyablo kung paano niya tuksoy ng kaaway. Si John the Beloved uli, pinakilala niya kung ano ito sa 1 John chapter 2 verse 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from this world. So, yung writer ng article na binasa ko ay ang pagtukso sa tao ay mayroong tatlong pamamaraan. Yeah. Kinukuha niya tayo sa the lust of the flesh, the lust of the eyes, at the pride of life. Si Eva, doon sa Garden of Eden, dumating si tempter, dumating yung ahas, at sabi niya na
Nakikita mo ba yung bunga ng punong kahoy na ibinabawal sa inyong kainin? Di ba ang sarap tignan? Lust of the flesh, lust of the eyes, yung masarap na kalulugod sa paningin, yung ginamit sa magandang balita, Biblia. At sabi niya, at ito ay masarap o mabuting kainin. The lust of the flesh. At yung, sabi niya, hindi mo ba alam na kakainin, kapag kainin mo yan, magkakaroon ka ng kaalaman ng mabuti at masama. Merong ano dyan, mayroon pong sinabi na ano ang masama kung malaman ng tao ang mabuti at masama. Kasi pag yung the tree of knowledge, ang sinasabi doon ay kapag kakainin yon, lahat pwedeng kainin except yung bunga ng tree of knowledge. Kasi kapag kakainin mo yung bunga nun, magkakaroon ka ng kaalaman ng mabuti at masama. Parang sa biglang tingin, di ba? Tama naman na malaman ko ang mabuti at masama. Pero pinag-aralan ko pong mabuti, mayroon akong nakitang isang author na nagsabi niya, kasi po nung una, ang inilagay lang ng Diyos na malaman natin yung mabuti. Kaya kung di ba, saka sila nagtakip sa kanilang katawan, saka sila nahiya, saka sila nung makakain na sila na yun, kasi alam na nila yung masama. In the very first place, ang ibinigay lang sa atin ng Diyos sana ay mabuti. At yun yung ipinagbawal sa kanila. Kaya sabi ni Eva, oo nga parang mas maganda na malaman ko lahat, magkaroon ako ng karunungan. Malaman ko lahat ng bagay. Malaman ko ang mabuti at masama. At yung comparison po ng temptation na ito na lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life is the same pattern, is the same principle na ginamit ni Satan during Jesus' temptation 40 days in the desert. Number 1, lust of the flesh. In the desert, at ito ay nangyayari, hindi lamang sa atin, kung tayo po ay vulnerable, meron tayong kahinaan, pagod, nag-iisa tayo, gutom. Diba, minsan, kapag tayo ay, ako maraming beses po nangyari sa akin to, na kapag ako ay nag-iisa at malungkot, ang daming pumapasok na mali. Kapag ikaw ay gutom, yung physical need, yung hunger, ginamit ito kay Jesus mismo para sabihin, kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Kaya naman niyang gawin, pero nasa loob siya ng submission, ng pagkakalob niya ng kanyang sarili sa Panginoon. At hindi ng anumang pangailangan. Kahapon sa Preda, hindi ko, Lord, ano pong gusto mong i-share ko sa mga bata? Kasi lagi ang kinikwento ko doon ay may dalawang magkapatid. Noong nakaraan, alibugang anak. Yung nauna-una pa, parang naalala ko may kwento ko, mayroong dalawang magkapatid. Sabi ng tatay, magtrabaho kayo. Sabi ng opo, pero hindi siya pumunta. Sabi nung isa, hindi po, pero pumunta siya. So yun yung unang kwento ko sa kanila naalala. Tapos nung nakaraan-raan ay yung alibughang anak, di ba? Dalawang magkapatid yun. Naalala ko yung si Jacob at saka si Esau, yung dalawang magkapatid. At yung temptation kay Esau, para i-give up niya yung kanyang birthright, kailan? Nung panahong gutom siya. Yung panahong gutom siya, parang at ito pa yung isang part ng temptation. Yung gagawin mo ngayon, pero malayo pa ang resulta, yun yung gini-give up natin. Ang sabi ni Esau, anuin ko yung birthright, matagal pa yan, pag mamatay pa yung tatay natin. Gutom na ako ngayon, mamamatay na ako ngayon.
Pero in fact, si Jesus, 40 days na siyang hindi kumakain. Hindi talaga namamatay. At mayroong story, nakalimutan ko yung title ng book, na story ng isang Christian sa China na 90 days siyang hindi kumain ni uminom sa kanya pong isa itong na ito, yung lalaki na ito na mayroong nabuong church. Nung una secretly po, mga tunnel, mga loob ng mga butas sila nag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po, minsan 'di ba, doon sa panahon na tayo po ay malungkot, vulnerable tayo, doon sa iniisip natin kung paano yung kakainin natin. Doon tayo natutukso na mag-give up. Pero napakaganda ng sagot ng Panginoong Jesucristo sa temptation na ito. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Minsan pa, gusto kong i-reiterate yung kahalagan ng salita ng Panginoon. At pag-aralan mo mabuti dito, hindi lang si Jesus ang mayroong memory verse. Si Satan din, mayroon din siyang memory verse. Dapat lagpasan natin yung alam ni Satan na memory verse. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Tayo mga mananampalataya, tinutokso rin tayo pareha kay Jesus. Mas ginagamit nila yung salitang, si Jesus nga, tinukso, tayo pa kaya. Ang kinin natin ng ating, yung availability ng salita ng Panginoon para maging lakas natin ay ang kinin natin. Ituloy ko lang po yung comparison na ginawa nung isang writer, Christian writer. Yung the lust of the flesh. Number 2, the lust of the eyes. Dinala si Jesus sa taluktok ng bundok. Lahat ng nakikita mo, bibigay ko yan sa iyo. Lust of the eyes. When we see what is available. Yun, si Satan daw, lagi niyang ipinapakita. Available to, pwede mong maging sayo yan. Yung psychological needs, power, fame, achievements, yan, pwedeng Pero positively, pag i-take naman natin yan, at hindi makakasagabal sa paglilingkod natin, pananampalataya natin. And number 3, yung the pride of life, doon sa tuktok ng temple, sabi, di ba sabi ng Bible, iingatan ka ng Diyos, hindi ka niya babayaan na matisod kahit sa bato. Magpatihulog ka nga. Yun, iginilagay ito sa the pride of life. Kung kailan ay yung security natin. At ito ay madalas nating nararanasan, yung security natin sa panahon na tayo po ay may sakit. Iniisip natin yung tulong ng Diyos na hindi niya ibibigay. Ituloy ko lang po. Number 2, yung balikan natin yung temptation. Doon dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar, sa isang saglit, pinakita sa kanyang lahat ng kaharian. Sabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan. Lahat ng nakikita mo, sa iyo na, parang ganon. Ito po ang mas lalong nagpakilala kay Satan na deceiver siya at manliling lang siya. Kasi lahat ng tinuturo niya at ibigay niya kay Jesus, si Jesus talaga yung may-ari.
Kaya sabi niya po dito sa aking manuscript, huwag tayong maniwala na si Satan ang makapagbigay ng maganda sa atin. While in fact, si Jesus lang talaga. Lahat ng mga perpekto at magagandang regalo ay mula sa taas, galing sa Diyos. Hindi kanino man. Nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Until up to this time, the rivalry between God and Satan is about our worship. So mahalaga pong mahalaga pong malaman natin. Kaya napakahalaga ng pagsamba. Kasi yan yung pinagtatalunan nila. Isipin natin, si Satan nandyan siya kay Jesus. Sabi niya, kung sambahin mo lang ako, bibigay ko sa iyo lahat yan. Sabi ni Jesus, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin. Siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Kaya napakalaga po ng pagsamba natin sa Panginoon sapagkat yan ang pinag-aagawan. At hindi ko makalimutan na mayroon akong narinig na ganito. Si Satan, okay na sa kanya kung 5% lang na pagsamba maibigay mo. O kahit 3%, kahit 1% lang. Kasi yung maibigay mo sa kanya, yun naman yung maibabawas sa pagsamba natin sa ating pong dakilang Panginoon. And number 3, yung last temptation. It is about tungkol sa kanyang mga salita. Sabi ko nga kanina, yung si Satan ay mayroon din siyang memory verse. Sabi niya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay pagbibilin. Sila'y inuutusan upang ikaw ay ingatan, aalalayan ka ng kanilang mga kamay nang sa mga bato, hindi ka masaktan. Sabi po dito, huwag nating subukin ang Diyos. Huwag nating paglaruan yung salita ng Panginoon. Hindi natin ito pwedeng gawing biro. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Sapagkat ang kanyang mga salita ay ipinangako upang panghawakan, hindi upang pagdudahan. Ang salita ng Diyos ay ipinagkaloob upang panghawakan, upang angkinin at hindi pagdudahan. Pinagtagumpayan ng Panginoon Kristo ang tinatawag na triple temptation. At nandyan siyang lagi sa atin upang tayo ay bantayan at upang tayo po ay alalayan. Pinagdaanan ng ating Panginoon Kristo ang lahat ng bagay upang tayo na kanyang mga anak at mga tagasunod, kanyang disipulo, ay magtagumpay din sa kamay ng kaaway. Mga kapatid, ngayong pagsisimula, ngayong first Sunday in Lent, at least nakailang na po tayo doon sa 40 days. Sabi ko po kanina, balikan natin, dito na po ako magtapos. Noong Transfiguration Sunday, inakyat tayo ng Diyos sa bundok upang sabihin niya sa atin na gusto kitang iangat. You will soar like eagles. Sasamahan kita upang ikaw ay magtagumpay. At sabi natin, ang bundok na ito ay simbolo ng ating desire na katagpuin ang Panginoon. Pero ngayong araw na ito, dinala ulit tayo ng Diyos sa ilang, sa temptation ng ating Panginoon Kristo. At pinagtagumpayan niya tayo. Pero ang gandang isipin na mula doon sa bundok, dinala tayo sa ilang for us today in our journey to the cross and to the empty grave.
let us empty ourselves. Alisin natin yung lahat ng pagmamataas, ang lahat ng pagyayabang. Alisin natin ang lahat ng hindi ka nais-nais. Let us empty our hearts and ourselves. Tayo po ay magkaroon ng pagpapakababa at pagsunod. Pwede nating puntahan yung tayo po ay mag-ayuno. Ngayong 40 days, katagpuin natin ang Panginoon sa mas effort pa na pinag-usapan natin last Sunday na pakikipagtagpo, but not on the desire of having everything and be boastful, but to empty ourselves and be able to be humble and obedience to the Lord. Sa pamagitan nito, alam nating ang pagdiriwang natin ng Lenten Season 2025 ay isang makabuluhan na pakikipagtagpo sa Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Tawagan po mga kabataan para sa offering po. Panginoon, tunay nga pong napakabuti mo. Salamat po, O Diyos, sa buhay na patuloy na pinagkakalob mo po sa amin. Patuloy mo po kaming samahan sa aming pananampalataya. Bigyan mo po lagi kami ng lakas ng aming pananampalataya sapagkat Ikaw ang Diyos na lagi naming itataas sa buhay namin. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na to, sa buhay ni Pastor Roger na patuloy mong pinaranas ang iyong salita at maging ganun din, O Diyos, sa bawat salita na tinanggap namin. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming mga kaloob. Patuloy mo pong ibalik ito ng masaganang pagpapala mula sa iyo na Ikaw ang nagbibigay sapagkat kami ay patuloy maglilingkod at patuloy ka naming sa pasasalamatan sa pagpapala na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Atin pong awitin ang What a Friend We Have in Jesus para sa ating pagtatalaga at pasasalamat.
narito po kami, Ama, upang magpasalamat sa dakilaan ng iyong pag-ibig sa amin. Sa aming Panginoong Hesus na nagpakasakit at taghirap, nagtagumpay para sa amin. Hindi ka lang po, Panginoon, nagtagumpay sa tukso ng kaaway. Nagtagumpay ka rin po sa pagliligtas sa amin ng mga makasalanan. Pumayag kang mabayubay sa krus. Ngunit nabuhay ka na mag-uli. Simbolo ng tagumpay, pundasyon ng aming pananampalataya. Diyan kami lagi mangawakan. Tamang-tama po na ngayong panahon ng Kwaresma, sa aming journey, Panginoon, papunta sa iyong krus at sa iyong pagkabuhay na magmuli, sa aming mga kinakaharap na pagsubok at mga tukso, alam po namin, mayroon kaming Panginoon na nagtagumpay ng nauna sa amin. Ang Panginoon namin na noon, ngayon at magpakailanman, gumawa ka ng himala noon, gumagawa ka rin ng himala ngayon. Inaangkin namin, Panginoon, ang buwan na ito ay maraming himala, may malalaking bagay na inihanda mo para sa amin, pangyayarihin mo para sa amin. Pagpalain niyo po ang aming minamahal na iglesia at sa iyo namin ito pinagkatagubilin. Narito po kami na nagtatalaga ng aming mga sarili sa pakikipagtagpo namin sa iyo, Panginoon, sa loob ng 40 days. Tulungan niyo po kami na mag-effort na maranasan ka sa lahat ng pagkakataon ng aming pagkipagtagpo sa iyo. Dalangin ko po, personal na mga panalangin ng iyong mga anak. Nakaluhod man kami, nakaupo po kami, nakikita mo po, bukas ang aming puso sa iyo pong banal na presensya. At alam po namin na pagpapalain niyo po kami. Salamat, salamat, salamat. Dito po ang aming mga panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos na hindi kumukupas, pag-ibig para sa lahat, pag-ibig na dinala sa krus, pag-ibig na walang hanggan. Sumaatin ang kanyang lubos na kapangyarihan na walang mahirap sa Diyos, lahat posible, lahat pwede niyang pangyarihin. Siya ay Diyos ng himala. Sumaatin din ang kanyang pangako na hindi niya tayo pagkukulangan. Maranasan natin ang lubos na pagpapala, umaapaw na mga biyaya. Tanggapin natin lahat ng mga ito, ngayon, bukas at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Tapos na po ang ating pagsamba. Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Mayo tayong taglay ang biyaya, pag-ibig, at kabutihan ng Panginoon sa atin.